maganip, maingay at mahina ang preno sa likuran. Yung tipong pumreno ka pero sa kabilang kanto ka na tumigil. Kung ganyan din nga na-experience mo sa inyong motor ay ito at panoodin nyo. Tuturo at share ko sa inyo at technique na ginagawa natin dito sa mismong aking motor at ito rin yung ginagawa natin dito sa ating shop. Okay mga bossing yan. So magandang araw na naman po sa atin lahat. At ito naman tayo mga bossing. Welcome back na naman dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing, ang magiging video natin is tungkol sa kung paano mapapalakas yung ating preno. So dahil meron na rin nga tayong dumating dito na product mga bossing, ito is made from Thailand pa. So hindi ko muna siya lalabas kung ano yung brand. So ito-testing ko muna siya at bigyan ko na lang kayo ng feedback pagkagamit natin. So malalaman natin kung talaga legit at talagang malakas nga itong ating preno. So ito marami nakaka-experience kapag mahina na yung kanyang preno. So tuturo at share ko sa inyo kung paano yung diskarte at yung dapat natin gawin kapag kaganyan ang problema ng ating mga unit. Kapag mahina na yung mga preno natin mga bossing, okay? So tanggalin muna natin mga bossing itong ating gulong. Ayan, 24mm na socket ang ating gagamitin. So, ito nga yung isa sa dahilan kung bakit nagpalit ako ng aftermarket na pipe. Mas mabilis at madali kung matatanggal yung gulong sa hulihan. Unlike do sa standard na kailangan mo pantanggalin yung tambucho bago mo matanggal yung gulong. Okay? So, ayan, tanggalin natin yung ating standard na brake shoe at ito yung isa sa nagiging dahilan kung bakit dumudulas at humihina na yung ating mga preno. Sa tagal ng paggamit ng ating brake shoe, ay ayan, ang nangyayari ay naluluto na yung ating pinaka-lining. Kaya siya ay dumudulas doon sa mismong brake hub natin mga boss. So kapag nagpapalit ako ng brake shoe, matik na yan mga bossing. Kailangan muna nating linisin. Yan nga yung isa sa pinaka-technique namin dito sa shop para mapanatili yung lambot at dulas ng ating preno mga bossing. So kung mapapansin nyo yung ating brake arm, hindi siya kusang gumagalaw. So meron siyang konting ganit. Yan yung isa sa gagawin natin at kailangan natin magawa ang pre-play yan mga bossing. So yung iba mapapansin nyo lalo na doon sa mga magta-tricycle, mapapansin nyo meron silang mga spring na nakakabit na papunta doon sa tambutso. So hila spring. So ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng hila spring para bumalik. Ito lang naman yung problema niyan mga bossing kaya hindi bumabalik. Nagkakaroon ng corrosion, dumi at kalawang yung ating mismong shafting ng ating preno. Ayan. So sa halip na linisin at tanggalin yung dumi, ang ginagawa nila ay nilalagyan ng hila spring na siyang isang nagiging dahilan kung bakit lalong tumitigas yung ating preno. Lalong gumaganit. So hindi nagpi-pre-play yung ating brake arm. So kung gusto nyo pong mapanatili yung lakas at yung lambot ng ating preno, lalo na sa pag-grip sa mga Mio, sa mga scooter, so kami yung gamit natin, di ba? So para mapanatili po yung lambot ng ating preno at lakas, so panatilihin din po natin yung kalinisan ng ating mga pyesa ng ating unit gaya na itong ating ginagawa. So kaya meron nga tayo dito sinusubukan na bagong brake shoe na brand is para malaman natin kung alin ba yung brand talaga ng brake shoe na hindi umaagit-it kapag pumepreno at yung talagang malakas yung kanyang pagkapit sa brake hub. Kasi malimit dito sa mga lumalabas natin brand ngayon ng ating brake shoe is malakas talaga yung kanilang preno. Kasi ang problema pag umuulan o di kaya ay nagtatagal ay nagkakaroon ng agipit pag pumepreno. Ito nga yung isa sa huwag nyo kalilimutan. Pagkatapos natin linisan yung shafting ay huwag nyo kalilimutan manlagay ng lubrication. Pwede kayo manlagay ng langis o di kaya naman ay grasa. Napaka-importante na itong mga parts na ito ay nalalagyan natin ng grasa para maiwasan natin ang pag-stack up. Na isang nagiging issue ng mga scooter na nakikita natin sa mga video ay nagkakaroon ng stack up at talaga namang napakahirap tanggalin. Ito at ating ikakabit na nitong ating dumating na brake shoe dito. So susubukan nga natin itong brand na to mga bossing. Bibigyan ko kayo ng feedback a few weeks sa paggamit ng ating brake shoe kung talagang hindi siya aagipit. At kapag nag-upload na nga ako ng panibagong video about dito sa ating brake shoe, so ibig sabihin quality talaga at hindi siya maingay kapag ginagamit. Dito nga ipapakita ko naman sa inyo so, kung gaano siya kadali lang ikabit. So dito maraming nagiging issue, maraming gumagawa at marami na ako nakikita na gumagawa ng pagpapalit ng brake shoe. So hirap na hirap talaga sila sa pagkakabit. So dito hindi ko na nga ikakat yung video at patuloy ko ipakikita sa inyo yung diskarte
kung paano siya ikakabit. Gayahin lang po ninyo at panoodin po ninyo kung paano natin siya kinakabit. Dahil marami ako nakikita na kapag nagkakabit sila ng brake shoe ay palaging nalalaglag or natatanggal yung spring. At ayan, ganyan lang nga po siya kadaling ikabit. So kahit anong unit, ganyan po yung diskarte natin. At matapos nga nating may kabit yung ating brake shoe ay ikakabit na natin ulit itong ating washer guide. So washer guide, ito po yung nagsisilbi at nagga-guide sa atin para malaman natin kung ubos na ba o meron pa yung ating brake shoe. Yung iba kasi tinatanggal na to, hindi ko alam kung bakit. So anong nangyayari? Mas madalis mapapasukan ng tubig yung ating brake arm, yung ating pinaka-shafting, kaya mas mabilis nagkakaroon ng corrosion, dumi at putik yung ating shafting. At matapos nating mailagay yung ating pinaka-washer guide at yung ating pinaka-cone washer, pinaka-spring washer kung tawagin natin, kasi yan yung magtutulak dito sa ating shafting at saka dito sa ating brake arm para magkaroon ng fittings yung ating brake arm at saka yung shafting. At sunod naman dyan, syempre huwag nyo kalilimutan linisin yung ating hub ng ating mag. Ito yung isa sa importante at talaga naman palagi natin ginagawa dito sa shop. Napaka-importante na nalilinis natin, natatanggal natin yung mga gabok at mga pinagtangusan ng ating dating brake shoe. Kailangan ay mapantay natin yung tangos from loob sa labas para mas madali at mas smooth natin siyang may papasok mamaya doon sa ating pinaka brake shoe. At syempre, huwag natin kalilimutan linisin para mas madaling matanggal yung mga gabok na kumapit doon sa loob ng ating brake hub. Pwede kayong gumamit dito ng gasolina. Kung may budget naman kayo, pwede rin kayong gumamit ng brake cleaner. At matapos nga natin linisan ay ayan, ating ipasok na ulit ito dito sa ating pinaka-hub, yung ating mags. Okay, so importante bago po ninyo ipasok ang ating mismong mags, malagyan ng langis yung pinaka-shafting ng ating mags para maiwasan natin yung stock up. At syempre, ilagay na natin yung washer at itong ating pinaka-nut. Siguraduhin lang po ninyo na talagang napakahigpit ng ating tornilyo kasi meron bagang pagkakataon na meron daw nagpapagawa ng naging issue sa shop, nagpa-vulcanize. Anong nangyari? Hindi nagpitan ng ayos yung shafting. Kumalas, buti na lang hindi natanggal yung gulong. At dito naman tayo sa last part ng ating video, yung pinakahuli natin gagawin, ang adjustment kung hanggang saan dapat i-adjust yung ating brake arm. Yung iba kasi ang ginagawa mga bossing, lalo ubos na yung kanilang brake shoe. So ang ginagawa nila, ina-adjust nila itong brake arm. So kaya po tayo ay merong washer guide. Yan po yung magsasabi mga bossing kung hanggang saan na yung service limit ng ating mga brake shoe. Pero dahil syempre Pinoy tayo, nagtitipid, tagang sagad-sagad na natin ginagamit yung ating brake shoe. Pero hindi po natin alam na yung brake shoe natin, kahit sagad-sagada na yan, ay kabit na natin. So mararamdaman pa rin ninyo na hindi pa rin ganun kalakas yung ating nagiging preno. So kaya nagkakaroon ng service limit, syempre, yan po yung magsasabi sa atin kung hanggang saan luto na yung ating mismong lining. So yung lining mga bossing, habang nagtatagal, habang umiinit at ginagamit natin, tumitigas po yan at dumudulas na do sa mismong brake hub. Kaya yung mismong ating washer guide, yun na yung magsasabi na kapag kaubos na ang ating preno, need na po nating magpalit ng brake shoe. Ako mismo sa sarili ko, talagang 3 part lang ng unit yung talaga namang minomodified ko pagkakuha ko. Unang-una ay busina, ilaw at ito syempre preno. Napakalaga na yung ating mga yan ay malalakas. So yan lang yung tips na may bibigay sa inyo.